Magandang hapon po sa ating lahat. Muli ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 119. Let's open up our Bibles to Psalm chapter 119. And we will read again from verse 65 now up to verse 71. Pero dito po sa aking Bible ay Tagalog, babasahin ko po mula talata 65. Sundan niyo na lamang po ako ng tahimik sa ambagong ang Biblia. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, o Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman, sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ang mayabang ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Ngunit aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Verse 71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Bilang baliktanaw o pag-balik-aral natin ay nasa ikasiyam na titik tayo ng alpabetong Hebreo na Tet. At sa original na Hebreo, ito ay nagsisimula sa salitang mabuti. Yung unang salita doon ay mabuti or sa English ay good. At sa pag-aaral natin sa hapong ito ay pagbubulay-bulayan po natin kung paanong ang affliction or pagpapakumbaba. Dito kasi sa ating version ng Bible na ginamit ay pinapagpakumbaba ako. Pero sa ibang mga version po, like for example sa Tagalog Popular Version, Magandang Balita Biblia, ganito ang pagkasabi, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Sa English, it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Pagbubulay-bulayan po natin ang kabutiang dulot ng mga affliction o nitong mga tinatawag na parusa o pagdidisiplina ng Panginoon para sa ating kabutihan upang ating maunawaan ang daan ng Panginoon, ang mga kaparaanan ng Panginoon, His statutes. Meron tayong hinati natin sa tatlong bahagi ang pagbubulay-bulay sa hapong ito. Una is the grind of affliction o yung paggiling or parang dinudurog tayo nitong mga parusa. Hindi naman actually parusa kundi disiplina ng Panginoon. Pangalawa, the good of afflictions. At ikatlo ay ang the goal or ang layunin ng mga pagpapababa sa atin na ito. Bago po tayo dumako sa pagbubulay-bulay, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, sa pag-aaral namin sa hapong ito, muli ay hinihiling namin ang inyong patnubay sa pagbabasa ng inyong salita, sa pagbubulay-bulay nito. Tulungan ninyo ang inyong mga tao sa pakikinig. Ang bawat isa ay maging maingat nawa sa pakikinig at sa tulungan din ninyo ang inyong lingkod sa pagbabahagi at paglalahad nito, o aming Panginoon. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Pinagpakumbaba tungo sa pagkatuto. Unang bahagi, the grind of afflictions. What does it mean to be afflicted? Sa nakuha ng ambagong Biblia yung salitang afflicted, tinranslate niya as pinapagpakumbaba. Kasi sa tunay na Hebreo po, ang talagang kahulugan nito ay ibinaba talaga. Ibinaba
Parang kung iisipin natin, parang talagang ibinaba at dinikdik sa ibaba. Ganun po ang nangyari, pinagpakumbaba. At ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan nito sa ating mga buhay? At sa ano bang mga paraan tayo ay pinagpapakumbaba ng Panginoon? Meron po tayong mga maraming maiisip, siguro depende sa ating mga personal na karanasan. Iba-iba po ang pinararanas sa atin ng Panginoon. Depende sa sukat ng biyaya niya sa bawat isa sa atin. Iba't ibang background sa ating buhay. But ito ay pare-pareho lamang na tumutungo sa ating pagpapakumbaba. Pwedeng tayo ay pinagpakumbaba ng Panginoon sa ating kabuhayan, sa ating mga pinagkukunan ng kabuhayan. Pwedeng ito'y trabaho, negosyo, o pwedeng dati ay maganda ang sweldo mo at sa kung anong kadahilanan ikaw ay nawalan ng trabaho o nagkaroon ng problema sa kumpanya, napilitan kang lumipat ng company, or kung ikaw ay estudyante, ikaw ay hindi nakakuha ng magandang marka, ikaw ay bumagsak sa grade o nawalan ka ng scholarship, pwedeng nag-enjoy ka dati ng magandang kalagayan sa dating eskwelahan, tapos lumipat ka ng school. Ngayon, hindi maganda yung kalagayan mo sa nilipatan mong eskwelahan. O pwede rin pagdating sa ating kalusugan, maaring dati ay malakas ka, malusog ka, or nagtataglay ka ng kagandahan sa iyong anyo, pero sa ibang sa kung anong kadahilanan bigla kang nagkasakit, biglang nagbago ang itsura mo, biglang either ikaw ay biglang pumayat, o kaya bigla kang tumaba, o anumang nangyari sa balat mo, sa iyong kalusugan, kagaya ng nangyari kay Job, at hindi maipaliwanag. Maaari ding ang mga afflictions or mga pinagpapakumbaba tayo sa paraan naman ng mga relasyon natin. Pwedeng yung isang mahal sa buhay ay namatay, o po pwedeng meron tayong tao na mahalaga sa atin, loved ones or relatives or a close friend, ay biglang binigyan tayo ng heartache, o may ginawa sila o siya na ikinasakit ng ating damdamin. O kaya ay tayo ay nakikitungo sa mga taong mahirap pakitunguhan or tinatawag na difficult people. O kaya naman meron kang mga plano sa buhay. Ang ganda na sana ng plano mo para sa sarili mo at nakikinita mo na, ito na. Pagkatapos nito sa next month, ito na yung mangyayari. Pero hindi natupad. Biglang napurnada. Did not work out. And what about your spiritual walk? O pwedeng, nung mga nakaraang buwan, ang saya-saya mo, palagi kang masigla sa Panginoon, maganda, matatawag nating maayos ang lakad mo sa spiritual na buhay, at sa kung saang anong kadahilanan at dahil sa kawalan ng ingat sa pagsasalita, kilos o pag-iisip, bigla kang nahulog sa kasalanan. At nakita mo yung sarili mo, ikaw ay nahulog sa kasalanan at kahihiyan. Ito ay katulad ng nangyari kay David. Siya ay may magandang kalagayang spiritual, pero anong nangyari sa kanya? Bakit ganon? Nahulog siya sa kasalanan. Isang malaking pagkakasala. At ganon din kay Pedro, na si Pedro ay talagang malakas ang loob. Talagang siya yung very outspoken apostle at disciple ng Panginoon. Siya pa nga, sa lahat ng disciples siya yung nagsabi, I will die for you. Mamamatay ako para sa iyo, Panginoon. Pero right then and there, sinabi ng Panginoon,
Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Hindi makapaniwala si Pedro, ito'y nangyari sa kanya. The grind of affliction. Hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, pero ako'y naniniwala na bawat isa sa atin ay nilagay ng Diyos dito sa parang gilingang bato. Di ba? Yung panggiling nung unang panahon, ito ay isang gilingang bato na magkasaklob at ilalagay yung butil ng mais o trigo doon at ito'y paiikutin hanggang madurog yung butil na yon, maging pulbo. Ito yung larawan ng affliction na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. At ito ay ang dinidescribe dito ay affliction ng isang mananampalataya. Ngunit kung ano man po yung dinaranas natin ngayon, ikaw kapatid, na affliction or lowest or low part of your life as a Christian, pinapagpakumbaba ka ng Panginoon. Nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin na ang mga afflictions na to ay dito ay pinagpapakumbaba tayo ng Panginoon. At gusto ko i-quote si Paul Washer sa sinabi niya na Lord God, sabi niya, if you can get glory for yourself by grounding me into powder, then so be it. Sabi ni Paul Washer. And mabuti ba talaga ang ikaw ay sumailalim sa bagay na to? Yung ikaw ay ipinagpakumbaba ng Panginoon? Now, dito tayo dadalhin sa ikalawang point. The good of afflictions. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako. Sa original na wikang Hebreo, ito ay nasa perfect aspect, na ibig sabihin ito ay isang bagay na totoo sa lahat ng kapanahunan. Whether it's in the past, in the present, or in the future, it will always be true. It is perfect, it is always good para sa mananampalataya na siya'y magdanas ng affliction o yugto ng kanyang buhay na siya ay nasa ibaba, na siya'y pinagpapakumbaba. Now we can name some benefits of affliction here, at least 3, pero medyo mahaba-haba ito, so magkuko tayo ng ilang mga verses. Number 1, benefit of affliction is that it causes us to think or consider. As sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14 sa Tagalog, sa araw, Ecclesiastes 7 verse 14, sa araw ng kasaganaan ay magalak ka. Diba? Pag may pagkasaganaan, ano ba yung natural nating ginagawa? Siyempre nagagalak tayo, nagse-celebrate tayo. Celebrate small wins, celebrate big wins, celebrate success. Of course. Pero ang sabi dito, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. In the day of affliction, consider. Ang sabi ng Biblia. So ang question sa atin ngayon, ikaw ba ay nasa panahon ng affliction? Are you right now, do you feel that you're right now being afflicted? It's time for you to consider. It's time for you to think. Gamitin mo ang isip mo na binigay ng Panginoon. Bakit kaya nangyayari sa akin to? Huwag mo agad isipin na tinalikuran na ako ng Panginoon. Ano ba tong buhay na to? Nagrereklamo ka na. No, consider. Think about what's happening to you. Sinabi din sa Haggai chapter 1 verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Pag-isipan natin ang ating mga lakad. And it is good to be reminded na ang mga afflictions, kung minsan, hindi natin mahirap para sa atin na aminin na tayo ay nagdaranas ng pagdidisiplina ng Panginoon.
para tayo ay maging masunurin sa Kanya. Minsan, we find ourselves in a difficult situation, or it's hard to admit that we are being disciplined by God. Minsan parang, bakit ba nangyari to? May kasalanan ba akong ginawa? 'Di ba? Nagtatanong yung mga tao. Minsan yung iba, and I believe, I hope na hindi ito bilingguwahe ng mga mananampalataya, hindi ko deserve tong nangyayaring to. I hope walang sino man sa atin, sa sino mang Christian, na magsasabi ng, I don't deserve this. No. We have to consider, we have to think, but also we have to think that sometimes it's hard to admit that our afflictions could be God's disciplinary dealing with us. Also, there are times when we think that we have already learned so much from God's word that we question the validity of our present affliction. So, ganun nga, no? Na para bang, binasa mo naman yung Bible, parang hindi naman nag-apply sa akin tong situation ko ngayon. Parang wala naman to sa Bible eh. Hindi ko naman to nababasa sa Biblia. Pero bakit ganun pa din? Siguro dun sa mga talagang nagbabasa ng kanilang Biblia, pwedeng ito yung kanilang struggle. Dahil baka inisip mo kay kapatid na nabasa mo na ang Bible, madami ka nang natutunan, at parang hindi applicable sa iyo itong nararanasan mo. Now, walang affliction na hindi applicable sa isang mananampalataya. Whether it's caused by external factors or kahit ikaw mismo ang may kagagawan. Or sometimes hindi natin nare-realize na tayo din pala ang merong fault. But later, marirealize natin. Ipapaunawa pala yun ng Panginoon. And also, we are often oblivious of the possibility that our afflictions could be God's means of preparing us for future battles. Hindi lang natin to napapansin. Hindi lang natin to ine-expect kasi na inihahanda pala tayo ng Panginoon sa mga susunod pang pakikibaka upang tayo'y matutong tumindig at manindigan para sa Kanya. Tayo ay manindigan para sa Panginoon. Kagaya nung nangyari kay Pedro, di ba? Nang si Pedro ay nahulog sa kasalanan, tinatwa niya ang Panginoon. He was so down, and talagang diniblame niya yung sarili niya, and he felt so unworthy. Pero ano ba yung nangyari sa kanya afterward? It was so necessary for Peter to fail. Bakit? Sapagkat nang bumaba ang banal na espiritu nung araw ng Pentecostes, sino ba yung unang tumindig at nanindigan at naging matapang na nangaral ng Ebanghelyo? Hindi ba si Pedro? At maaaring ganito rin ang mangyari sa atin, mga kapatid. At naway maging handa tayo sa anumang nangyayari sa atin ngayon. Inihahanda tayo ng Panginoon para sa mga bagay na ito. At ito'y paalaala din sa atin na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na paisi-isi lamang. Sabi nga ni J.C. Ryle, you are not taken to heaven in an armchair and taken to heaven na nakaupo ka lang sa upuan tapos dadalhin ka na doon sa langit. Mayroong battles to be fought, Egypt to be forsaken, sin to be battled against. Kaya nga sabi sa Acts 14 verse 22, nang pinalakas, in-encourage ng mga apostol, ang mga alagad, ang sabi nila, na pinalalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. Brethren, we have to stay in the faith. Kung hindi ka mananatili sa pananampalataya, saan ka mananatili? Sa disbelief, di ba? Kabaliktaran ng pananampalataya ay takot. So tayo ay manatili sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos.
hindi pala natin ito maiiwasan. Hindi tayo pwedeng mag-opt out dito. Pwede ba, wag na muna ako dyan, hindi na ako kasali dyan. Hindi eh. Lahat tayo ay dadaan dito. Sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Siguro na-influence din tayo somehow ng doctrine ng dispensationalism na hindi hayaan ng Panginoon na magdanas ka ng tribulation, kaya kukunin ka na ng Panginoon. Kukunin na ng Panginoon ng church at magkakaroon na maglalabo-labo na ang mundo. Tapos wala na yung church, di nila mararanasan yung tribulation. But no, ang sabi dito, sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian, ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Nawa, sa biyaya ng Panginoon ay maging handa po tayo. Maging handa po tayo through these afflictions. And ito ay dapat nating pag-isipan. Ikalawang benefit na affliction causes us to wake up from our fancies or fantasies to reality. Naalala ko si King Uzziah. Si King Uzziah, nang siya pinagpala ng Panginoon, lumakas ang kanyang kaharian, nagtagumpay siya, binigyan siya ng tagumpay ng Panginoon sa iba't ibang bagay. Ano nangyari sa kanya? His heart was puffed up. At siya ay nagpantasya na siya na, uy, okay na, galing ko. Tapos pinangahasan niya na pati yung trabaho ng mga pare, gagawin niya na rin. Magiging priest na rin siya. Na feeling niya parang, okay, parang he can do everything. Nagawa ko to, pati itong priesthood, siguro kaya ko yan. Pero anong sabi sa kanya nung pare, si priest Azariah, ang sabi sa kanya, huwag mong gawin yan. Haring Uzziah, huwag mong gawin yan. Hindi ka pare. Hindi mo yan trabaho. Ang ginawa niya, nagalit pa nga siya. At that point, he was afflicted by God. At hindi hinayaan ng Panginoon na magpatuloy ang kanyang pagmamataas, yung kanyang pagpapantasya na pwede niyang gawin kung ano man ang gusto niyang gawin. At siya ay binigyan ng sakit ng Panginoon. At ito'y dinala niya hanggang kamatayan. Bilang paalala din sa atin na tayo ay mag-ingat sa mga bagay-bagay. And kung merong mga affliction, ito'y naway magdala sa atin na mabilis tayong manumbalik sa Panginoon. Ang sabi nga ni Thomas Manton, isang 16th century English Puritan preacher, ang sabi niya, but affliction is good because many times it maketh us the more earnestly to seek after Him. So quoting from Hosea 5 verse 15, in their afflictions they will seek me right early. Nawa, sa yugto na tayo ay mababa, sa yugto na meron tayong kapigatian or kahirapan, hanapin na agad natin ang Panginoon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tayo ay matauhan tayo. Kaya nga tayo binigyan ng senses ng Panginoon, di ba? Sense of smell, sense of touch, and even sense of pain. Sense of pain. To tell us there is something wrong. At yun nga sinasabi sa Luke 15 verse 17, yung storya nung naglustay ng kayamanan, yung prodigal son, the prodigal. Ang sabi doon sa verse 17, he came to his senses. Natauhan siya. Sabi doon sa Tagalog, verse 17, subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat na at lumalabis na pagkain, ngunit ako'y namamatay sa gutom. At sabi niya, doon mismo sa oras na yon, manunumbalik ako sa aking ama. So whenever we are encountered or we face tribulation, affliction, or a low point in our Christian life,
Mabilis nawa tayong manumbalik sa Panginoon. Naway matauhan agad tayo at manumbalik tayo sa ating Ama. Dapat nating tandaan na ang mga panahon ng kahirapan para sa tunay na anak ng Diyos, nakikita niya ang kanyang tunay na kalagayan at ito'y nagdadala sa kanya sa pagsisisi. Ikatlong kabutihan o benefit na affliction, it helps us to see with our spiritual eyes the good that God is intending for us. Nakikita natin yung ano ba talaga yung mabuti para sa atin. Meron tayong plans para sa ating sarili, but God has greater plan for us. Now, ang sabi sa Lamentation 3, verse 27 to 36. Now, sabi dito, I think sa English, ang sabi doon, it's good for the young man. Young man. So, para sa ating mga, not just young man, but young women, young people. Ang iba sa atin ay mapusok, mainipin, di ko na mahintay, gagawin ko na to. Di ko na to mahintay, gusto ko na to. Pero ang sabi sa Lamentation 3:27 sa Tagalog, mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. Verse 28 up to 36, maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Ibig sabihin, iniatang ng Panginoon, yung pamatok. Ilagay niya ang kanyang bibig sa alabok. Baka mayroon pang pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi sa mananampal at mapuno siya ng pagkutya. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil ng walang hanggan. Ngunit, bagaman siya'y sanhi ng kalungkutan, siya'y mahahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man upang durugin sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa, upang sikilin ang karapatan ng tao sa harapan ng kataas-taasan, upang ibagsak ang tao sa kanyang usapin, na hindi ito sinasang-ayunan ng Panginoon. Mabuti sa tao na pasanin ang kanyang pamatok sa araw ng kanyang kabataan at siya ay maupong mag-isa sa katahimikan. Manahimik na lang. Manahimik tayo sa harap ng Panginoon. Sa halip na tayo ay mag-complain. At sinasabi sa Romans 8 verse 28, very, very popular ang verse na to. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga tao ng Diyos. Ano ba yung ikabubuti ng mga tao ng Diyos? Sinabi sa verse 29, upang tayo ay maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. To be like Christ. And this leads us to our third point. Kapag pinapagpakumbaba ng Diyos ang isang mananampalataya, ito ay laging tungo sa kanilang ikabubuti. The third point is the goal of affliction. Sinabi ng salmista, that I might learn, upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo, ang daan mo, ang paraan ng Panginoon. Ano ba ang landas na nais ng Panginoon na ating daanan, puntahan? Ang sabi sa Santiago 1 verse 3 to 4, ang sabi doon, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap,
na walang anumang kakulangan. Walang anumang kakulangan. Ang kalooban ng Panginoon ay maging ganap, maging sakdal. Ang sabi ng Panginoon, for this is His will, that your sanctification, be perfect for your Father in heaven is perfect. Maging ganap. Now, ang pagiging ganap natin ay hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi tayo pwedeng maging ganap sa sarili nating lakas, sarili nating kabaitan. It's all by the merit of the Son of God, who shed His blood on the cross for the remission of sin, upang ang lahat ng kasalanan natin ay mapawi at tayo ay maging dapat sa harapan ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng perfect righteousness, perfect holiness in the sight of God. Now, to learn the statutes of God is to be like the Son of God. Ang matutunan, ang mga tuntunin ng Diyos ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. The goal is to be like Christ. Now, paano ba ang ating Panginoong Hesukristo natuto? Let's remember, He is God, yes, but He is also man. Katulad natin, nakibagay siya sa atin. Naramdaman niya, naranasan niya, at alam niya kung ano ang kahinaan ng mga tao na tulad natin. Paano ba natuto ang ating Panginoong Hesukristo? Di ba nagsimula siya sa pagkabata? At ang sabi sa Luke, siya ay lumago. He grew up, lumaki siya. And he grew up in stature and in knowledge. Natuto ang Panginoong Hesukristo. Lumago siya, naging from baby to a child, to a boy, to become a man. At kasabay ng paglaki niya, lumago din yung kanyang kaalaman, lumago din yung kanyang pagkatuto. He learned. Natuto ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang natin i-relegate yung lahat ng alam niya sa kanyang pagiging Diyos, but we must not also forget He is a man. Paano natuto ang ating Panginoong Hesukristo? At ang sabi sa Hebrews 5 verse 8, ganito, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. If the Son learned obedience by way of suffering, what makes us think that we are exempted from suffering and affliction? Diba? Kung ang Panginoong Hesukristo na nga, anak ng Diyos, natutuhan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, tayo pa kaya? At ito yung mag-encourage sa atin. Kasama natin ang Panginoon sa ating pagtitiis. Kasama natin siya. Ang sabi nga kung kasama natin siyang sabi ni Pedro, kung kasama natin siyang nagtiis, kasama rin natin siyang magtatagumpay. Kung si Kristo ay nagtagumpay, tayo rin ay magtatagumpay. Kung siya ay nagtiis, kung tayo ay nagtiis, siya ay nagtiis, at siya ay nagtagumpay, tayo rin ay magtatagumpay at luluwalhatiin sa kanyang pagbalik. Now, ang affliction ay mabuti sa lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya. Merong isang quotation dito from Charles Spurgeon, ang sabi niya, to be fattened by prosperity is not good for the proud. To be fattened by prosperity is not good for the proud, but to have the truth learned through adversity is good for the humble. Ang goal ng affliction ay matuto tayong magpakumbaba. Kaya nga yung word na ginamit doon sa ating Ambagong Biblia version, pinapagpakumbaba. That's the goal. Magpakumbaba tayo. Have this mind also in you, which was in Christ Jesus. Philippians 2 verse 5. Taglayin natin yung kaisipan ni Kristo. Gusto ba nating maging matalino? Maging matalino sana tayo. Hindi kagaya ng mga scientists o ng mga hinahangaan nating matatalinong tao. Maging matalino tayo kagaya ni Kristo. Ano ba ang isipan ng Panginoong Hesukristo? Have this mind
the mind of Christ. This mind of humility, of submission, humble submission to the Father. At ito ang goal ng ating affliction. At tayo ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bilang pagbubuod, walang bagay na nangyayari na walang layunin sa ating buhay. Kasama na dito yung ating mga affliction, yung mga pagdurusa natin o paghihirap natin. We do not live in a purposeless universe. Ang sabi nga ni Spurgeon, our worst is better for us than the sinner's best. Kung ang isang tao na wala kay Kristo, ang akala niya ay okay na ang kanyang buhay, yung kanyang the best, yung best life niya, yung ating worst ay mas maganda pa kaysa doon sa kanyang best. Sapagkat yung kanyang best ay hanggang dito lamang sa lupa. At pagkatapos nito ay mawawala na. Matitigil na ang lahat ng kanyang mga kinahuhumalingan, lahat ng kanyang mga hinahanap-hanap, lahat ng kanyang mga enjoyments, ang lahat ng ito'y matitigil. But what about the believers? Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 5, verse 6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Tandaan natin, it's better to be brought low now than to be brought low later. At yung later na yan ay pangwalang hanggan. At ito sa lahat ng mga hindi nagsisisi, ito ay nandun sa walang hanggang pagdurusa, walang hanggang pasakit. So ang tanong sa atin is, na-consider mo na ba ang pinagdaraanan mo? O ikaw ba ngayon, kaibigan, o ating mga tagapakinig o tagapanood, naramdaman mo na ba ang affliction sa iyong buhay? Anak, magulang, nanay, tatay, nagdanas ka na ba ng pagpapakumbaba? Nakita mo na ba na pinagpakumbaba ka ng Panginoon? At kung naranasan mo, kung nakita mo ito ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay. At kung napagtanto mo at naunawaan mo na ito'y nararanasan mo ito sa iyong buhay, ito ay para sa iyong ikabubuti. At ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon. At ang Panginoon ay may layunin sa iyo na gawin kang tulad ng kanyang anak na si Hesukristo. At ang Panginoon ay nag-establish ng tipan sa kanyang mga tao to do you good and not to harm you. At para sa ating mga mananampalataya, tayo po ay magalak, tayo ay mag-rejoice. At sabi nga ni James sa James 1 verse 2, consider it pure joy, brethren. Ituring yung isang kagalakan na kayo'y nakakaharap sa sari-saring pagsubok. At sinabi pa ni Paul sa Philippians, sabi niya, rejoice. Again, I say, rejoice. Brothers and sisters, the goal is to be like Christ. Tayo ay maging mapagpakumbaba. Mapunta tayo sa kalagayan ng mababa. At ang Panginoon na magtataas sa atin. That's good for us. But the opposite, what about the opposite? The worst thing that can happen to a creature is to elevate itself or himself. Sino ba yung nilikha? Who was that creature na instead na nagpakumbaba, siya ay nagpakataas? Kilala natin. Di ba? Si Satanas. Sa halip na magpakumbaba, sa halip na kilalanin niya ang kanyang dapat nakalagyan, sapagkat siya ay nilikha lamang, at iyon ang karapat dapat niyang kalagyan, kung siya ay nagpakataas. Pero sinasabi ng James 4 verse 7, but God gives more grace, and God opposes the proud, but gives grace to the humble. Laban ang Diyos sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ang sabi sa Matthew 5 verse 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So kaibigan, kung naririnig mo ang mensaheng ito, kung wala pa ka pa kay Kristo,
Naranasan mo na ba ang magpakumbaba? Mabagandang tanong mo yan sa iyong sarili. Or pwedeng itanong mo rin sa iyong sarili, naranasan ko nga bang magpakumbaba? O ano ba yung nararanasan ko ngayon? O hindi ko pa siguro yan naranasan? Kung magpapatuloy ka na itataas mo ang iyong sarili at hindi magpapasakop sa kamakapangyarihang kamay ng Panginoon, merong babala ang Biblia. Sinasabi sa Bible, Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Kung tayo ay magmamataas, kung sino man ay magmamataas, siya ay babagsak. A haughty spirit before a fall. Magpapatuloy ka ba? What about your sin? Ano ba yung mga kasalanan mo na in-expose ng Panginoon? Patuloy mo ba itong pagtatakpan o pagsisisihan mo? Patuloy ka bang ipaggigiitan ang iyong sariling kalooban kaysa sa magpasakop sa disiplina ng Panginoon? Kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong daan at sa iyong sariling kagustuhan, may babala ang Biblia sa Kawikaan 29 verse 1. Ang madalas sawayin, ngunit matigas, ngunit ayaw sumunod. Ngunit matigas ang kanyang leeg, ang ulo niya, ay ito'y biglang mababali at wala ng lunas. Nawa sa mensaheng ito na iyong napakinggan, ito'y magdala sa iyo sa pagsisisi. Ito'y magdala sa iyo sa kapakumbabaan sa harap ng Panginoon. Isipin mo, ikaw ay nilalang. Merong Diyos na lumikha sa iyo. At darating ang panahon, ikaw ay magbibigay sulit sa Kanya. Sino ka sa Kanyang harapan? Ikaw ay nilalang. Siya ay Diyos. At tayo ay mayroong tungkulin na magpakumbaba sa harap ng Panginoon. At sinasabi ng Biblia, sa takdang panahon, tayo ay Kanyang itataas. Ang Panginoon ay mauwain. Ang Panginoon ay puno ng biyaya. Tayo ay Kanyang iaangat. Tayo ay Kanyang dadalhin sa Kanyang tahanan. At sabi niya, kung saan ako nandun, kayo din ay dumuon. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, ang aming pag-aaral sa hapong ito, Diyos, ay mahirap unawain kung minsan at madalas ay nakakalimutan din namin, Panginoon. Nakakalimutan namin na hindi kami exempted sa mga affliction na ito o mga bagay na paghihirap, o Panginoon. Naway tulungan niyo kami mula sa araw na ito, sa linggong ito, at sa natitirang araw ng aming buhay, na makilala namin kung saan kami nakatayo o kung saan kami nandoon, kung ano ang aming kalagayan sa inyong harapan, o aming Diyos. At nawa sa bawat mananampalataya ay bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon, na ito'y tumungo sa aming pagkatuto na kami ay maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo, na aming matutunan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga bagay na nandito sa amin, O Lord. Tulungan niyo po kami, O aming Diyos, sa lahat ng ito. Ito ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.